Part 2 po for the month of June. Kaya church, tumayo po tayong lahat as we read the Word of God in Mark chapter 12, verses 41 to 44. Mark chapter 12, verses 41 to 44. The Bible says, "And Jesus sat over against the treasury and beheld how the people cast money into the treasury, and many that were rich cast in much." Verse 42. "And there came a certain poor widow, and she threw in 2 mites, which make a farthing. And he called unto him his disciples, and said unto them, Verily I say unto you, that this poor widow had cast more in than all they which have cast into the treasury." And last verse, "For all they did cast in of their abundance. But she of her want did cast in all that she had, even all her living." Tayo pong lahat ay yumuko, tayo po'y manalangin sa Panginoon. Panginoong Diyos, Ama makapangyarihan sa lahat, sa inyo po ang mataas na papuri at pasasalamat sa umagang ito. Patuloy kami nagpupuri, Panginoon, sa inyo at humihingi ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang sa isip, salita at sa gawa. Sa lumipas na isang linggo, Panginoon, kung kami man, Panginoon, ay nakitaan niyo, Panginoon, ng kasalanan, karumihan, inisin niyo po kami, Panginoon, at dalangin po namin sa umagang ito na kayo ang siyang mapurihan at mapasalamatan sa aming kalagitnaan, Panginoon. Kayo, Panginoon, na magdali sa gawa ng kaaway. Patuloy, Panginoon, alisin niyo po ang aming mga isipan sa mga makabundong bagay. Ilaan niyo po namin, Panginoon, ang aming puso at isipan para sa inyo lamang sa umagang ito. At pagdating sa aming pag-uusapan, sa inyong kalooban, Panginoon, ang cheerful giving, minsan pa, patunayan niyo, Panginoon, ang inyong kabutihan. At patuloy kaming naniniwala, lahat ng pangako niyo, Panginoon, ay totoo. Kailangan lang namin sumunod upang maranasan mismo namin sa aming mga buhay na ang inyong mga pangako ay hindi nagkukulang, Panginoon. Minsan pa sa umagang ito, gamitin niyo lamang, Panginoon, ang inyong lingkod bilang tagapagsalita. Itago niyo po kami, Panginoon, sa lilim ng inyong kalooban. Kayo ang maitaas, Panginoon, sa umagang ito, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen. Makakaupo na po ang bawat isa. Amen, church. Pagpasensya niyo na po at kagagaling ko lang po sa Marawi City. Tayo pong lahat ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil tayo po ay Kristiyano. We have the protection from God at niniwala po tayo, yan po isa sa mga blessings sa atin ng Panginoon. Amen, church? And this morning po, tayo po ay nagpapasalamat din sa Panginoon dahil alam natin na ang bawat isa ay ready pagdating sa giving. Yes, sir! Amen? Purgado na po ba pagdating sa giving? O ayaw na natin? Amen? Nandiyan pa po kayo pagdating sa giving, church? Amen. Lagi niyo pong tatandaan, church, for giving is the secret of blessing. Kapag tayo ay natutong magbigay, lalo na nang naaayon sa puso natin, nakikita po yan ng Panginoon. It's not the amount, it's the heart. Ito po ang tinitingnan ng Panginoon. Katulad po sa binasa natin, hindi yung 2 mites yung kinonsider ng Panginoon, but it is the heart of the poor widow woman. Amen? So, again po, patuloy po nating pinag-aaralan ang cheerful giving. Amen? Buksan po natin ang ating mga Biblia sa 2 Corinthians chapter 9 verse 7. Basahin po natin. 2 Corinthians chapter 9 verse 7. Ang sabi po diyan, "Every man according as he purposeth in his heart, so let him give not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver." Pakilang linggo na po natin dinidiscuss yung cheerful giving, church. Pakilan na po. Last Sunday po ay Mother's Day celebration, kaya nag-skip po tayo ng 1 Sunday. So ito na po yung 3rd Sunday. Tama po? So sabi po dyan, so pangatlong linggo na natin na ba naririnig yung cheerful giving or cheerful giver. So ano ba yung sinasabi sa cheerful giving? So sabi dyan, bawat isa ay magbigay ng naaayon sa puso. Nang hindi magsama sa loob o kinakailangan lang, hindi napipilitan. Dahil mahal ng Panginoon ang taong nagbibigay ng may kagalakan. Amen. Amen? Ma-identify. Saan niyo po ma-identify? Paano po ba natin ma-identify kung ang isang Kristiyano ay cheerful giver? Paano niyo po ma-identify kung isang Kristiyano? Nakangiti sa akin, Sir Lester. Saan? Saan niyo po ma-identify? Sa kanyang
Sa binibigay po ba? Hindi naman natin nakikita kung magkano binibigay ng kapatiran natin eh. Sa mukha, sa facial expression. Ayan. Mapapansin nyo ba, ito po, malalaman nyo kung ang isang Kristiyano ay grudgingly nagbibigay. Ito po itsura niyan. Pag yung katabi nyo, nakita nyo, ganyan itsura pag nagbibigay, ay, mukhang grudgingly ang Sunday ni kapatid ngayon, ni brother. Ayan, grudgingly kasi masama yung loob eh. Yun na lang atay natira sa kanya. Binigay pa, para sa Panginoon yung kapatid, normal lang yun. Pero dahil grudgingly, ayan ang facial expression. Meron pa, pangalawa, ano po yun? Or of necessity. Kapag nagbibigay, kailangan ng ganyan ang itsura niyan. Ayan. Plain lang. Di pa halata kasi kailangan eh. Diba? Plain lang, or of necessity. Pero pag sinabing cheerful giving, ano po itsura niyan? Tingnan nyo po yung katabi nyo. Cheerful giving kaya ang makikita niyo sa katabi nyo? Grudgingly kaya or of necessity? Ito po pag cheerful giving. Yan. Kulang na lang, pati tengang ngumiti. Amen? Kasi kung ano yung nararamdaman mo, yan ang makikita sa facial expression mo. Tama? Kapag ang isang Kristiyano, sinasabi niyang masaya siya na nagbibigay, pero nakikita mo naman sa mukha niya na hindi naman masaya yung gusto niyang ipahiwatig, eh, may contradiction na nangyayari. Amen? And mas masaya po ang Panginoon kapag tayo po ay nakikita niya ng masayang nagbibigay. Amen? Kung tutusin kapatid, yung ibinibigay natin sa Panginoon, kulang pa yan sa kung anong meron ka ngayon. Yung safety, yung protection, na ikaw hindi ka kabilang dun sa mga taong bumili ka sa Mindanao, napakalaking blessing yan kapatid. Kasi kahit gaano karami ang pera mo, kung wala kang protection, maiiwan mo lang yun doon. Kukunin lang yan ng mga maute. Wala kang protection eh. But thank God, we are all Christians. Tayo po ay niligtas ng Panginoon. Tayo po ay nakakilala sa Panginoon. At kung tayo ay nakakilala sa Panginoon, ituturo ng Panginoon kung ano yung mga dapat mong matutunan bilang Kristiyano. That's why if God is teaching you the essence or the importance of cheerful giving, dapat ganito yung face natin. Amen? Kasi kapag binibigyan naman tayo ng Panginoon, ganyan ang mukha natin, di ba? Pag tayo nakaka-receive ng gift, ganyan din ang mukha natin, di ba? Dapat, pag tayo din ay nagbibigay, lalo't para sa Panginoon, ganyan din ang mukha natin. Amen? Kasi para yun sa Panginoon eh. Kung anong meron ka ngayon kapatid, it is all from God. Amen? Kung anong ibinibigay mo ngayon, maaaring kulang pa yan sa kung anong ibinigay sa iyo ng Panginoon. Dahil may mga bagay sa mundo na hindi kayang bilhin ng pera. May mga bagay sa mundo na walang presyo, na hindi mo kayang bilhin, na ibinigay sa iyo ng Panginoon ng libre. Ang kaligtasan mo, hindi mo yan kayang bilhin. Amen? That's why we need to give cheerfully. Kumbaga pag tayo ay nagbibigay, lagi mong i-recognize na itong ibibigay ko ay kulang pa sa ibinigay sa akin ng Panginoon. Kumbaga you have the opportunity to give to the Lord, pero hindi pa yun sapat. I-recognize mo lang na yung mga nangyari sa buhay mo, ang dami mong na-receive from God. At ito po yan eh, mga kapatid, from all the creation of God, sino po ang may highest form of learning? Tao. Ibig sabihin, kung ang church ay may pangangailangan, sino ang number one na gagamitin ng Panginoon? Tao. Because we have the highest form of learning. Tayo ay special. Nilikha tayo sa wangis ng Panginoon. Nakakaya naman makikita mo yung unggoy, nagta-tithes and offering dito. Diba kapatid? Anong trabaho ng unggoy? Diba? Kumbaga, kung merong mga pinaka-available, yung pinaka-mabiling, pwedeng kunin ng Panginoon para magamit sa ministry. Abay, tao. Ikaw yun, kapatid. Kaya pag ikaw hindi nagagamit, tanongin mo sarili mo. Kung tao ka ba? Aba, kapatid, tayo ay ginawa ng Diyos dahil tayo ay merong special skills kumpara dun sa mga other creation. Amen? Sabi nga, nagtatanong, yung Bible, gawa naman ng tao yan eh. O sinulat lang ng tao yan. Nandoon ang presensya ng Panginoon, ginamit lang ang tao. Dahil ang tao ang merong talino. Nakakahiya naman na ikaw yung highest form of learning, eh ang nagsusulat eh kambing, kalabaw. Di ba? Yun yung kumbaga, in rational speaking, ikaw ang pinaka-available. Ikaw ang may kakayanan.
Kaya kung ikaw ay may kakayanang magbigay, gawin mo. Dahil yun ang kalooban sa'yo ng Panginoon. Amen? Pero ang tanong kapatid, what is cheerful giving? Cheerful ba tayo o masaya ba tayong magbibigay dahil alam natin na itong ibibigay ko, itong tithes and offering ko, alam ko may matitira pa naman sa akin. Diba? Dumarating naman tayo sa ganyang pagkakataon, nakaseparate na yung tithes and offering mo, at the same time, nakaseparate na rin yung budget mo. Pero what if, alam ko ba, at naranasan po natin lahat to, na dumarating ang pagkakataon na ang tanging natitira sa'yo, yung tithes and offering mo na lang. Ngayon ang tanong, kung yan ba ay ibibigay mo sa Panginoon at walang matitira sa'yo, cheerful giving pa ba ang puso mo? Minsan dyan tayo nagkakatalo, nagkakaroon ng pagkakaiba-iba. Minsan, ang nagiging solusyon, kinukuha, ninanakaw, hindi ibinabalik sa Panginoon. Kasi yun na lang eh. Makikita niya yung sarili niya, ay mawawalan ako. Kaya hindi ko kukunin. O yung iba naman, ibibigay, pero hindi cheerfully. Grudgingly or of necessity. So hindi pa rin nalugod ang Panginoon. Nagbigay ka nga, hindi naman buo sa puso mo, hindi pa rin nalugod ang Panginoon. Or kung ikaw ay faithful na Kristiyano, ibibigay mo and let God will be done in your life. Amen? And that's the story of the poor widow woman. Ano po sabi dyan sa verse? Ano po ibig sabihin ng cheerful giving? You are giving with joyfulness and full trusting to the Lord. Kapatid, darating ang sitwasyon, tanging tithes and offering mo na lang matitira sa'yo. And it's a make or break. Ibibigay mo ba o nanakawin mo? Yan po ang sabi sa Biblia, pag kinuha mo ang para sa Panginoon, pag nanakaw yan. So ibig sabihin, isa kang magnanakaw. Alam mo namang, ang tawag sa'yo, sosyalin mo pa, thief, robber, ganun din yung kapatid. In English lang natin, ganun din ang ibig sabihin nun. Ibig sabihin kapatid, when we talk about cheerful giving, you are giving with joyfulness and full trusting to the Lord. Darating ang pagkakataon kapatid, tanging tithes and offering mo na lang ang matitira sa'yo. Pero dahil meron kang pagtitiwala sa Panginoon, ibibigay mo yon dahil yun ang kalooban ng Panginoon, at darating ang pagkakataon, God will supply all your needs. Yes. Amen? Kasi kapatid, hindi naman talaga lahat o mararanasan mo na sobra-sobra. Tama? Mararanasan mong sakto lang, mararanasan mo ng may shortage. Pero, it's not an excuse for you to get your tithes and offering and to rob your tithes and offering from the Lord. Amen? Minsan, diyan masusubok ang tunay na ugali ng Kristiyano. Kapag tithes and offering na lang ang natitira sa wallet mo. Kapag may natira pang 1,000 na sa budget mo, ay, baka masaya ka pa. Cheerful giving pa ako, may 1,000 pa eh. Pwede ko pang ibigay yung tithes and offering ko. Pero kapag yung natira sa wallet mo ay tithes and offering mo na lang, diyan masusubok kung faithful ka kapatid. And yan po ang pinatunayan ng poor widow woman. Ano pong sabi dyan sa verse 41, basahin po natin. And Jesus sat over against the treasury and beheld how the people cast money into the treasury, and many that were rich cast in much. Ibig sabihin pala mga kapatid, ang Panginoon talaga, inoobserbahan niya kung paano tayo nagta-tithes and offering. Amen. Panahon pa lang nila, tinitingnan na ng Panginoon kung paano nagta-tithes and offering itong mga tao, itong mga taga-Israel. Ibig sabihin, ang tithes and offering talaga mahalaga. Hindi pala siya biro na pwede siyang gawing optional, na pwede ngayong linggo, pwede sa susunod, hindi na. So hindi. So sabi dyan, Jesus sat over against the treasury, umupo siya sa harapan, at inobserve niya yung mga taong nagbibigay. Anong nakita niya? People cast money into the treasury, and many, marami, that were rich cast in much. So during their time, ang means ng fellowship nila or ng worship nila, isa sa panahon nila David, hindi sila a-attend ng worship nang wala silang offering. Part ng worship nila yun. Ganun sa kanila dati. Ngayon, ewan ko na lang. Pero dapat, kung ano yung kalooban ng Panginoon, ginagawa natin yun. Kasi yun po yung kalooban ng Panginoon. Sa panahon pa lang ni Adam and Eve, yung kanilang mga anak, hiningan na si Cain and Abel ng offering. Diba? At tinignan ng Panginoon doon, hindi yung amount or yung value ng offering, but it is the heart
nung nagbibigay, nung nag-o-offering. Kaya nga ang hinihingi ng Panginoon, kaya nga ang sabi dyan, for God loveth a cheerful giver. Hindi naman sinabi dyan, mahal ng Panginoon ang may mas pinakamalaking amount na ibibigay. Hindi. Sino ang may malaking amount na ibibigay dito? Baka Sir Jonathan na lang tingnan ng Panginoon, pinakamalaking amount ang pala i-consider. O kaya sila Sister Eunice na lang. O Sister Grace, mga yayamanin na. Diba? O birthday pa ngayon. Pero it's not the reason or it's not the factor kung anong tinitingnan ng Panginoon. It is the heart of the Christian. Yung puso mo, kapatid. Kasi kung yung amount, magkakaroon talaga ng pagkakaiba-iba. Pero kung puso, kung parehas tayong tapat sa Panginoon, lahat tayo kalulugdan ng Panginoon. Amen? Sabi dyan, tinignan ng Panginoon. So, ibig sabihin, number 1 point po natin, God is observing your tithes and offering. Ibig sabihin, kung ang Diyos nakatingin sa'yo, hindi natin alam, kapag nagta-tithes and offering tayo dito, nakatingin sa atin ang Panginoon. Hindi man nakikita ng katabi mo o ng kasunod sa'yo, kung talagang sinunod mo yung 10%, alam ng Diyos yan, kapatid. Hindi mo maluloko ang kapwa mo, Kristiyano, na kinuha mo yung sobre mo, ihuhulog mo dyan, wala naman palang laman. Batid ng Diyos kung anong laman ng puso mo. Amen? Pwedeng sa amin, makikita, ay, faithful naman, laging every Sunday, naguhulog. Pero kapatid, ang Diyos hindi natin maluloko. Tama. Amen? Para yan sa Panginoon. Kasi tayo din ang makikinabang yan. Para sa atin naman, saan ba mapupunta ang tithes and offering? Para sa gawain ng Panginoon. And papayag ba tayo na hanggang ganito na lang tayo? Na hindi nakapalitada ang ating church building? Na darating ang panahon, dadami tayo? Para tayong nasa jeep, nakandong-kandong na pala tayo? May plano sa atin ng Panginoon, kapatid. Yes, sir. That's why He is teaching you cheerful giving. Ang kahalagahan ng tinuturo ng Panginoon, pansinin niyo po mga kapatid, every year, bakit kaya tinuturo ng Panginoon every year ang tithes and offering? Kung tutusin na pag-aralan naman na natin yun sa mga previous years. Ito po ang sagot. Every year, merong idinadagdag ng Panginoon. Amen? Kaya every year,